Isang araw gigising ka at haharap ka sa Diyos na walang anumang maitatago, walang makakatakas, walang makakapagtago, at walang makakapagpanggap sa harap ng kanyang banal na trono. Ang tanong ay hindi kung darating ba ang araw ng paghuhukom, kundi kung handa ka ba kapag ito ay dumating. Sa mundong puno ng ingay at abala, madalas nating nakakalimutan na may huling araw na magtatakda ng ating walang hanggang kapalaran. Kung alam mong ang usaping ito ay tungkol sa iyong kaluluwa, bakit hindi mo ito pakinggan hanggang sa huli? Tayong mga Pilipino ay kilala sa pagiging relihiyoso at may takot sa Diyos. Lumaki tayo na may panalangin bago kumain at may pagsisimba tuwing linggo. Ngunit sapat na ba ang pagiging relihiyoso upang matiyak ang kaligtasan? Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay tunay na kanyang kinikilala. Kaya ngayong sandali ay nais kong dalhin ka sa mas malalim na pag-unawa sa sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa simpleng paraan na ito ay maaari kang maging kasangkapan upang mas marami pang tao ang makarinig ng katotohanan. Ang bawat pag-share ay maaaring magligtas ng isang kaluluwang naghahanap ng pag-asa. Sa panahong maraming naliligaw ng landas, kailangan natin ang liwanag ng salita ng Diyos. Kaya manatili ka at makinig ng buong puso sapagkat ang mensaheng ito ay para sa iyo. Sinasabi sa John 5 verse 24, "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life." Ipinapakita ng talatang ito na may mga taong hindi nahahatulan sapagkat sila ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Hindi ito dahil sa kanilang sariling kabutihan, kundi dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang pangakong ito ay napakalalim at napakahalaga sa bawat mananampalataya. Ito ang pag-asang kumakapit sa ating puso sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan. Habang patuloy na umiikot ang mundo at dumarami ang kasamaan, lalong nagiging malinaw na ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi malayo. Ang bawat araw na lumilipas ay paalala na tayo ay papalapit sa dakilang paghuhukom. Ngunit sa halip na matakot lamang, dapat tayong maging handa at maging matatag sa pananampalataya. Sa video na ito ay ating aalamin ang 10 uri ng tao na sinasabi ng Biblia na maliligtas sa araw ng paghuhukom. Maaring ang mga katangiang ito ang maging salamin ng iyong puso at maging simula ng tunay mong pagbabago sa harap ng Diyos. Una, ang mga taong tunay na naniniwala at nananampalataya kay Jesus. Ang unang uri ng tao na sinasabi ng Biblia na maliligtas sa araw ng paghuhukom ay ang mga taong tunay na naniniwala kay Jesus. Hindi ito paniniwalang pangsalita lamang, kundi paniniwalang nagmumula sa kaibuturan ng puso. Ito ay pananampalatayang may kasamang pagtitiwala at pagsuko ng buong buhay sa Kanya. Ang taong may ganitong pananampalataya ay hindi lamang nakakakilala sa pangalan ni Jesus, kundi kilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa harap ng paghuhukom ng Diyos, ang ganitong pananampalataya ang magiging sandigan ng kanilang kaligtasan. Sinasabi sa Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan ay may kaugnayan sa pagpapahayag at paniniwala. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lihim kundi hayag sa salita at sa gawa. Kapag ang isang tao ay naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, kinikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang ganitong uri ng paniniwala ang naglilipat sa tao mula sa kasalanan patungo sa biyaya. Maraming tao ang nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, ngunit ang kanilang pamumuhay ay kabaliktaran ng kanilang sinasabi. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagbabago sa ugali, pag-iisip at direksyon ng buhay. Hindi ito perpektong pamumuhay, ngunit ito ay pusong laging nagsisisi at bumabalik sa Diyos. Kapag ang isang tao ay tunay na nanampalataya, makikita sa kanya ang pag-ibig, kapatawaran at kababaang loob. Ang mga bungang ito ang patunay na ang kanyang pananampalataya ay buhay at hindi patay.
Ang mga Pilipino ay likas na may malalim na pananampalataya at madalas nating ipahayag ang ating paniniwala sa Diyos. Ngunit ang hamon ay gawing personal ang relasyon kay Jesus at hindi lamang bahagi ng kultura. Ang kaligtasan ay hindi namamana at hindi rin nakukuha sa pagiging miyembro ng isang simbahan. Ito ay personal na pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. Sa araw ng paghuhukom, ang tanong ay hindi kung anong relihiyon mo, kundi kung tunay mo bang pinaniwalaan at tinanggap si Kristo. Ang taong tunay na naniniwala kay Jesus ay may kapanatagan kahit sa gitna ng takot sa hinaharap. Alam niya na ang kanyang pag-asa ay hindi nakasalalay sa sariling kakayahan, kundi sa natapos na gawa ni Kristo sa krus. Ang ganitong pananampalataya ay nagbibigay lakas upang mamuhay ng may kabanalan at pag-ibig. Kapag dumating ang araw ng paghuhukom, ang mga nanampalataya kay Jesus ay haharap, hindi bilang mga akusado kundi bilang mga tinubos. Ikalawa, ang mga taong nagsisisi at tinalikuran ng kanilang mga kasalanan. May mga pusong dumaan sa kadiliman, ngunit piniling bumalik sa liwanag ng Diyos na puno ng awa at habag. Hindi sila nagkunwari o nagtago sa likod ng relihiyosong anyo kundi inamin ang kanilang kasalanan sa harap ng Panginoon. Ang kanilang mga luha sa panalangin ay hindi drama kundi tunay na pagsisisi na nagmumula sa puso. Hindi nila itinago ang kanilang pagkakamali, kundi inilapit ito sa Diyos na handang magpatawad. Ang ganitong uri ng puso ay mahalaga sa paningin ng Panginoon sapagkat ito ay nagpapakumbaba at nagpapasakop. Sinasabi sa Acts 3 verse 19, "Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out so that times of refreshing may come from the presence of the Lord." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagsisisi ay malinaw na hakbang tungo sa kapatawaran at panibagong simula. Kapag ang isang tao ay tunay na nagsisi, ay nagbabago ang direksyon ng kanyang buhay at mga desisyon. Hindi lamang ito paghingi ng tawad, kundi pagtalikod sa dating makasalanang gawain. Ang pangako ng Diyos ay kapatawaran at espiritual na pagpapanibago para sa mga pusong nagbabalik loob. Bilang mga Pilipino, ay sanay tayong humingi ng tawad kapag tayo ay nagkamali, lalo na sa ating pamilya. Ngunit ang pagsisising ayon sa Biblia ay mas malalim kaysa sa simpleng pagbigkas ng salita. Ito ay desisyon na iwan ang kasalanan kahit mahirap at masakit sa simula. Ito ay pagpili sa kalooban ng Diyos kaysa sa pansariling kagustuhan. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng seryosong pagnanais na maituwid ang relasyon sa Panginoon. May mga taong dumadalo sa simbahan, ngunit ayaw talikuran ng lihim na kasalanan. Ang ganitong pamumuhay ay unti-unting nagpapalayo sa tao sa tunay na pagbabago. Ang Diyos ay handang magpatawad, ngunit hinahanap niya ang pusong tapat at nagsisisi. Kapag ang isang tao ay lumalapit ng may kababaang loob, ay hindi siya itinataboy ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang linisin kahit ang mabigat na pagkakasala. Sa araw ng paghuhukom, ay makikilala ang mga pusong tunay na nagsisi at nagbago. Hindi sila hahatulan batay sa kanilang nakaraan, kundi sa kapatawarang tinanggap nila kay Kristo. Ang kanilang dating buhay ay hindi na magiging tanikala sapagkat ito ay pinatawad na ng Diyos. Ang kanilang pagbabago ay patunay ng kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon. Ikatlo, ang mga taong sumusunod at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. May mga taong hindi lamang nakikinig sa pangangaral tuwing linggo, kundi isinasapuso at isinasabuhay ang kanilang naririnig sa araw-araw. Para sa kanila ang Biblia ay hindi palamuti sa istante, kundi gabay sa bawat desisyon, relasyon at pangarap sa buhay. Kapag may malinaw na utos ang Diyos, ay hindi nila ito pinipili lamang kapag madali, kundi tinatanggap kahit may kaakibat na hirap at sakripisyo. Ang kanilang pagsunod ay hindi dahil sa takot lamang kundi bunga ng malalim na pag-ibig at paggalang sa Panginoon. Sa ganitong paraan nahuhubog ang isang buhay na tunay na nakasandig sa katotohanan. Sinasabi sa James 1 verse 22, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." Malinaw ang babala na ang pakikinig na walang kasamang gawa ay maaring magdala sa panlilinlang sa sarili. Kapag ang tao ay kontento na sa kaalaman, ngunit walang pagbabago sa kilos, ay nawawala ang tunay na diwa ng pananampalataya. Ang tunay na alagad ng Diyos ay handang isabuhay ang kanyang natutunan kahit walang pumapalakpak o pumupuri. Dito nasusukat ang katapatan
at lalim ng kanyang ugnayan sa Panginoon. Sa ating bansa ay marami ang may kopya ng Biblia at nakikinig sa mga mensaheng espiritual sa simbahan at sa internet. Ngunit ang mahalagang tanong ay kung ang mga salitang iyon ay nagiging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay at pagdedesisyon. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay makikita sa pagiging tapat sa trabaho, patas sa pakikitungo, at mahabagin sa kapwa. Ito ay makikita sa pagpapatawad kahit nasaktan at sa pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Ang ganitong uri ng tao ay nagiging buhay na patotoo na. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at buhay. Ang pagsunod ay hindi nangangahulugang wala ng pagkakamali o kahinaan sa buhay. May mga pagkakataong sila ay nadadapa, ngunit hindi sila nananatili sa pagkahulog, kundi agad na bumabangon. Ang kanilang puso ay bukas sa pagtutuwid at handang tanggapin ang disiplina ng Diyos. Sa bawat pagsubok ay pinipili nilang manatiling tapat sa mga aral na kanilang pinanghahawakan. Sa ganitong proseso, unti-unting nahuhubog ang kanilang pagkatao ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa araw ng paghuhukom ay mahahayag kung sino ang tunay na nagsabuhay ng salita at hindi lamang nakinig dito. Ang kanilang pamumuhay ang magsisilbing patunay ng kanilang pagsunod at tunay na pananampalataya. Hindi sila aasa sa dami ng kanilang nalalaman, kundi sa katapatan ng kanilang pagsasabuhay. Ang Diyos na nakakita ng kanilang katapatan sa lihim ay siya ring kikilala sa kanila sa harap ng lahat. Ika-4, ang mga taong mapagmahal at maawain sa kapwa. May mga pusong bukas sa pangangailangan ng iba at hindi natatakot tumulong sa abot ng kanilang makakaya, kahit na nangangailangan ito ng kanilang oras, lakas o pinaghirapang yaman. Ang kanilang kabutihan ay hindi para sa kapurihan o puri ng tao, kundi dahil sa pagmamahal sa Diyos na nakikita sa bawat nilalang at dahil alam nila na ang bawat aksyon ay may eternal na kabuluhan. Kapag may naghihirap o nangangailangan sila, ay hindi nagdadalawang isip na kumilos at magbigay kahit hindi nila kilala ang taong tutulungan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi pumipili batay sa estado sa buhay, relihiyon o kulay ng balat, kundi bukal sa pusong may awa at malasakit. Ang mga pusong ganito ay nagiging tunay na salamin ng kalooban ng Diyos sa mundong puno ng pangangailangan. Sinasabi sa Matthew 25 verse 40, "Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me." Ipinapakita ng talatang ito na bawat mabuting gawa na ginawa sa kapwa ay itinuturing na pagkilos para kay Kristo mismo. Hindi sapat ang salita o pangakong pagmamahal. Kinakailangan itong ipakita sa gawa na may puso at tapat na intensyon. Ang tunay na mapagmahal ay hindi lamang sa espesyal na okasyon, kundi sa araw-araw na pamumuhay, sa maliit man o malaking paraan. Kapag ang tao ay naglilingkod sa kapwa ng may kababaang loob at tapat na puso, nakikita rin ng Diyos at tinatanggap ito bilang paglilingkod sa Kanya. Sa kulturang Pilipino ay likas ang pagtulong sa pamilya, kaibigan at komunidad. Ngunit ang hamon ng Biblia ay kung ang pagmamahal ay lampas sa nakagawian at personal na interes. Ito ay pagmamahal na handang magsakripisyo, magparaya at magbigay ng walang hinihinging kapalit, kahit na mahirap o nakakasakit sa sarili. Ang tunay na awa ay hindi pumipili kung sino ang makikinabang, kundi ibinibigay sa lahat na nangangailangan, kabilang ang mga hindi kilala at minsang salungat sa atin. Ang ganitong puso ay nagiging ilaw sa madilim na mundo at patunay ng kapangyarihan at presensya ng Diyos sa gitna ng tao. Kapag ang pagmamahal ay nagmumula sa Diyos, nagiging instrumento ang tao upang maipadama ang kanyang habag at biyaya sa lahat ng pagkakataon. Ang pagmamahal at awa ay hindi laging madaling ipakita, lalo na sa panahon ng pagtitiis at personal na sakripisyo. May mga pagkakataon na nasasaktan, niloloko, o inaabuso ang kanilang kabutihan, ngunit patuloy silang nagmamahal at naglilingkod ng tapat. Ang ganitong uri ng katapatan at malasakit ay higit pa sa emosyonal na damdamin. At mas malalim sa simpleng kabaitan, ito ay pagpapakita ng puso na nakatuon sa Diyos. Pinapakita nito ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng gawa na nagiging liwanag at gabay sa mga nawawala at nangangailangan. Ang bawat mabuting gawa ay maaring magbukas ng puso ng iba sa Panginoon at magdala ng pagbabago hindi lamang sa kanilang sarili
kundi sa buong komunidad. Kapag iniisip natin ang araw ng paghuhukom, makikita natin na hindi lamang panlabas na ritual o dasal ang mahalaga, kundi ang pusong tunay na nagmamahal at naglilingkod. Ang mga taong may ganitong puso ay nagpapakita na ang kabutihan ay may kapangyarihan at maaring maging daan upang maipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Sa kanilang tahimik na paglilingkod, mararamdaman ng iba ang kalinga at habag na nagmumula sa Diyos. Ito ay hamon sa atin na suriin ang ating sariling puso at tanungin kung paano natin na ipapakita ang pag-ibig sa kapwa sa araw-araw. Sa ganitong paraan, natututo tayong mamuhay na may puso para sa Diyos at para sa iba sa parehong pagkakataon. Ikalima, ang mga taong may matibay na pananampalataya sa gitna ng pagsubok. May mga taong dumarating sa puntong tinitiis ang pinakamabigat na problema at suliranin sa buhay, ngunit hindi sila nawawala sa tiwala sa Diyos. Sa kabila ng unos, kahirapan at pagkabigo, patuloy nilang inaalala na ang Diyos ay may plano at hindi nila ito ipinagkakait ang pananampalataya. Ang kanilang puso ay nananatiling matatag at nakatuon sa Panginoon, kahit hindi nila nakikita agad ang solusyon o kabutihan sa kanilang sitwasyon. Hindi nila hinahayaan ang takot o panghihina ng loob na agawin ang kapayapaan at pag-asa na nagmumula sa Diyos. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nagpapakita ng katatagan at pananalig na higit pa sa pansariling lakas o talino. Sinasabi sa James 1 verse 12, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagtitiis sa pagsubok ay may gantimpala at nagiging tanda ng tunay na pagmamahal at katapatan sa Diyos. Ang mga taong nananatili sa pananampalataya sa kabila ng paghihirap ay nakikilala bilang matapat at karapat-dapat sa biyaya ng Panginoon. Hindi nila sinusukat ang kanilang halaga sa dami ng problema, kundi sa kung paano nila hinaharap ito ng may pananampalataya. Ang pagtitiis ay nagiging daan upang mas mapalalim ang relasyon nila sa Diyos at mas maipakita ang kanyang kapangyarihan sa kanilang buhay. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang humarap sa problema ng may determinasyon at tiyaga, ngunit ang kaakibat na pananampalataya ay nagbibigay ng dagdag na lakas at pag-asa. Ang matibay na pananampalataya ay hindi nakakamtan sa madaling paraan kundi sa araw-araw na pagpili na manalig sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Ito ay hindi madaling landas, ngunit nagbubunga ng kapayapaan at kalakasan na hindi matatagpuan sa mundo. Kapag ang puso ay nanatiling nakasentro sa Diyos, ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang kanyang biyaya at pag-aaruga. Sa ganitong paraan, nagiging inspirasyon sila sa iba na humarap sa sariling laban ng may tapang at pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok ay nagpapalakas sa loob at nagiging gabay sa mga tamang desisyon. Ang mga taong may matibay na pananampalataya ay hindi agad sumusuko o nagiging desperado. Bagkus ay nananatiling matatag at nananalig sa plano ng Diyos. Kapag dumarating ang panghihina, hinahanap nila ang presensya ng Diyos sa panalangin at salita na nagbibigay ng katiyakan at lakas. Ang ganitong puso ay nagiging testamento ng kapangyarihan ng pananampalataya sa harap ng hirap at panganib. Pinapakita nito sa mundo na ang tunay na kaligtasan at kapanatagan ay hindi batay sa dami ng problema, kundi sa tibay ng pananampalataya sa Diyos. Sa araw ng paghuhukom, makikita ang mga taong hindi pinabayaan ng takot o hirap na kumawala sa kanilang relasyon sa Diyos. Ang kanilang matibay na pananampalataya ay nagiging patunay na ang Diyos ay kasama sa bawat laban at hindi sila pababayaan. Sa bawat hakbang at desisyon sa gitna ng pagsubok, mas naipapakita ang kanyang katapatan at kapangyarihan sa buhay nila. Ang kanilang buhay ay inspirasyon sa iba na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na manalig sa Diyos sa bawat hamon. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nagtuturo sa atin na sa bawat unos at pagsubok, ang Diyos ay gabay at lakas na hindi nagkukulang. Ika-6, ang mga taong mapagpakumbaba at marunong humingi ng gabay sa Diyos. May mga taong hindi ipinagmamalaki ang kanilang sariling kakayahan o katalinuhan kundi kinikilala ang kanilang pangangailangan sa tulong
at gabay ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa bawat desisyon, maliit man o malaki, sila ay lumalapit sa Panginoon sa panalangin, humihingi ng karunungan at direksyon. Hindi nila iniisip na sapat ang sariling opinyon o karanasan, kundi naniniwala sila na ang Diyos ang pinakamainam na gabay sa kanilang buhay. Ang kanilang kababaang loob ay nagiging daan upang maranasan nila ang kapayapaan at katiyakan sa kabila ng mga hamon at pagdududa. Sa ganitong paraan, ang pusong mapagpakumbaba ay nagiging daluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Sinasabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagtitiwala sa Diyos at hindi sa sariling pangunawa ay nagdudulot ng tamang direksyon at gabay sa buhay. Kapag ang tao ay mapagpakumbaba at handang magpatalo sa karunungan ng Diyos, natututo siyang makinig sa kanyang tinig. Hindi lahat ng landas ay malinaw sa atin. Ngunit kapag pinili nating sundin ang Diyos, ay nagiging malinaw ang direksyon sa tamang oras. Ang mapagpakumbabang pusong ito ay nagiging instrumento upang makamtan ang kapayapaan, katuparan at katuwiran sa buhay. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang respeto at paggalang sa nakatatanda at may karunungan. Ngunit higit pa rito ang pagpapakumbaba sa Diyos. Ang tunay na mapagpakumbaba ay handang tanggapin na hindi niya alam ang lahat at kailangan ng gabay ng Panginoon sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ito ay hindi senyales ng kahinaan kundi ng lakas at pananampalataya sa mas mataas na karunungan. Kapag ang isang tao ay handang magtiwala sa Diyos, mas nagiging maayos at mabunga ang kanyang mga desisyon at hakbang sa buhay. Ang ganitong puso ay nagiging buhay na halimbawa na ang kababaang loob ay daan sa pagpapala at proteksyon ng Diyos. Ang mga mapagpakumbabang tao ay hindi natatakot humingi ng tulong o humingi ng gabay. Kahit sa gitna ng kahirapan o kaguluhan, hindi sila nagmamataas o nagbabalak na kontrolin ang lahat. Bagkus ay nakikinig sa tinig ng Diyos at nagpapasya ayon sa kanyang kalooban. Sa bawat hakbang, lumalapit sila sa Diyos at tumatanggap ng karunungan na higit pa sa kanilang sariling pangunawa. Ang ganitong pusong mapagpakumbaba ay nagiging bukal ng kapayapaan sa sarili at nagdudulot ng mabuting epekto sa iba. Sa ganitong paraan, natututo tayong umasa sa Diyos at huwag magtiwala sa sarili lamang, sapagkat Siya ang tunay na gabay sa lahat ng bagay. Kapag iniisip natin ang kahalagahan ng kababaang loob, makikita natin na ang mapagpakumbabang pusong ito ay hindi lamang nagpapadali sa buhay, kundi nagbubukas ng pinto para sa mas malaking pagpapala. Ang pagtanggap sa pangunguna ng Diyos sa ating buhay ay nagdadala ng katiyakan, direksyon at kapanatagan sa gitna ng anumang pagsubok. Kapag lumalapit tayo sa Kanya nang may kababaang loob, nagiging mas malinaw ang landas at nagkakaroon tayo ng kapanatagan na hindi nagmumula sa mundo. Ito ay hamon sa atin na suriin ang ating sariling puso at tanungin kung tayo ba ay tunay na umaasa sa gabay at karunungan ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Ikapito, ang mga taong matapat sa pananampalataya kahit sa maliit na bagay. May mga taong kahit sa maliliit na bagay ay nananatiling tapat sa Diyos, sa pananalangin, sa pangako, at sa responsibilidad na ibinigay sa kanila. Hindi nila iniisip na ang maliit na gawa ay walang kabuluhan, kundi pinapakita nila na ang bawat hakbang ay mahalaga sa mata ng Panginoon. Kapag ang tao ay tapat, kahit sa maliliit na bagay, pinapanday nito ang kanyang karakter at pinatitibay ang kanyang pananampalataya. Ang pagiging tapat sa simpleng gawain ay nagsasanay sa puso na maging tapat din sa mas malalaking hamon at desisyon sa buhay. Ang ganitong pusong matapat ay nakakaakit ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos na hindi nakikita ng iba ngunit mahalaga sa Kanya. Sinasabi sa Luke 16 verse 10, "He who is faithful in what is least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much." Ipinapakita ng talatang ito na ang katapatan sa maliit ay patunay ng kakayahan ng tao na maging tapat din sa mas malalaking bagay. Kapag ang tao ay matapat sa araw-araw na simpleng obligasyon, pinapakita niya ang kanyang dedikasyon sa Diyos at sa prinsipyo ng tama. Hindi mahalaga kung may nakatingin o wala, kundi ang puso at intensyon ng tao ang sinusuri ng Panginoon. Ang ganitong pag-uugali
ay nagiging pundasyon ng matibay na relasyon sa Diyos at tiwala sa Kanyang plano. Sa kulturang Pilipino, madalas nating nakikita ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay sa pamilya, paaralan at trabaho, ngunit ang tunay na hamon ay ang kabuuang katapatan sa Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Ang pagtupad sa maliit na pangako, simpleng utos at responsibilidad ay nagpapakita ng tunay na karakter ng tao. Ito ay nagpapakita na handa siyang humawak at pangalagaan ang mas malaking bagay sa hinaharap na nakatali sa pananampalataya. Ang katapatan sa maliit ay daan upang maipakita ang integridad, kabutihan at pagtitiwala sa Diyos sa araw-araw. Ang ganitong pusong matapat ay nagiging inspirasyon sa iba at nagbubukas ng pagkakataon upang ang Diyos ay makilala sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ang pagiging tapat sa maliit na bagay ay hindi laging madali dahil may tukso at distraction sa paligid. Ngunit ang mga taong nananatiling matapat ay pinapalakas ng Diyos sa bawat hakbang at pinapanday sa bawat pagsubok. Kapag ang puso ay nakatuon sa Diyos, nagiging mas madali ang maging tapat at tama kahit walang nakakakita. Ang ganitong pusong matapat ay nagpapakita ng tunay na paggalang at pananampalataya na higit pa sa nakikita ng mata. Sa bawat maliit na gawa na tapat, nagiging patunay ito na handa ang tao sa mas malaking responsibilidad sa mata ng Diyos. Kapag iniisip natin ang buhay, makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa malalaking gawa, kundi sa tibay at katapatan sa bawat maliit na aksyon. Ang bawat simpleng desisyon, bawat pangako, at bawat responsibilidad ay may halaga at maaring magdala ng pagpapala. Ang pagiging tapat sa maliliit na bagay ay nagbubukas ng pinto para sa mas malaking oportunidad at mas malalim na ugnayan sa Diyos. Ito ay hamon sa atin na suriin kung tunay tayong tapat sa bawat aspeto ng buhay, maliit man o malaki, sapagkat ito ang sumasalamin sa ating pananampalataya. Ang pusong nananatiling matapat sa simpleng bagay ay patuloy na lumalago at nakakaranas ng pagpapala mula sa Diyos. Ikawalo, ang mga taong nagpapatawad at hindi humahawak ng galit. Sa buhay may mga pagkakataong ang sugat sa puso ay tila napakabigat para dalhin. Minsan ang galit o sama ng loob sa nagkasala ay nagiging paulit-ulit na tanikala sa isip at damdamin na nakakasira ng kapayapaan at kaligayahan. Ngunit may mga taong pinipiling bitawan ang hinanakit at humingi ng lakas sa Diyos upang magpatawad kahit mahirap at tila imposibleng gawin. Kapag pinipili nilang magpatawad, hindi lamang napapalaya ang nagkasala, kundi pati ang sarili, at nararamdaman nila ang liwanag at ginhawa mula sa Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi simpleng aksyon, kundi isang desisyon ng puso na nagdadala ng tunay na kapayapaan at pagbabago sa relasyon sa kapwa. Sinasabi sa Matthew 18 verse 21 to 22, "Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you, up to 7 times, but up to 70 times 7. Malinaw dito na ang kapatawaran ay walang limitasyon at isang patuloy na desisyon, hindi nakadepende sa kung gaano karami ang pagkakasala ng iba. Ang tunay na kapatawaran ay nangangailangan ng kababaang loob at pag-ibig na higit pa sa sariling emosyon. Kapag pinili nating magpatawad, nakikibahagi tayo sa gawa ng Diyos sa mundo, nagiging daluyan ng kanyang liwanag at biyaya. Ang kapatawaran ay nagdudulot ng positibong pagbabago, hindi lamang sa sarili kundi pati sa ugnayan natin sa ibang tao. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang damdaming malalim at minsan mahirap talikuran ang sama ng loob. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo na ang pagpapatawad ay higit pa sa emosyon. Ito ay pagpili na ilagay ang lahat sa kamay ng Diyos at ipagkatiwala ang hustisya sa Kanya. Ang pusong marunong magpatawad ay nagiging halimbawa sa iba kung paano mamuhay ng may awa, malasakit at tunay na kabutihan. Kapag ang puso ay nakatuon sa kapatawaran, nagiging mas malinaw ang landas ng pakikipagkapwa at nagkakaroon ng mas maayos na relasyon at tiwala sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, natututo rin tayong harapin ang ating sariling kahinaan at maging mas bukas sa pagbabago at pagmamahal ng Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimot o pumapayag sa mali,
kundi pagpili na huwag hayaang sirain ng galit ang sariling puso at buhay. Ito ay lakas na nagmumula sa Diyos upang mabago ang puso at isipan ng tao. Nagiging daan upang maging mas mabuting tao at mas maunawaan ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Sa bawat hakbang ng kapatawaran, natututo tayong mamuhay ng may higit na kalinawan, mas bukas sa kabutihan at may panloob na kapayapaan na hindi madaling matamo. Ang prosesong ito ay nagtuturo ng pasensya, disiplina, at kahalagahan ng malalim na pagmamahal sa kapwa sa araw-araw na buhay. Ang pagpili ng kapatawaran ay nagiging tulay upang mapawi ang sakit, maibalik ang tiwala at madama ang presensya ng Diyos sa bawat relasyon at sitwasyon. Ikasyam, ang mga taong nagtitiwala sa plano ng Diyos kahit hindi naiintindihan. Sa gitna ng kaguluhan at hindi inaasahang pangyayari, may mga taong nananatiling kalmado at nananalig na may mas mataas na dahilan ang lahat ng nangyayari. Hindi nila laging nauunawaan kung bakit may mga pagsubok o kahirapan, ngunit pinipili nilang manalig na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. Sa halip na mawalan ng pag-asa o magreklamo, tinitingnan nila ang bawat hamon bilang oportunidad para lumago at mas mapalapit sa Panginoon. Ang kanilang pananampalataya ay hindi nakabase sa panlabas na sitwasyon, kundi sa katiyakan na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Sa ganitong paraan natututo silang tanggapin ang buhay ng may kapanatagan at mas malinaw na pananaw sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Ipinapakita ng talatang ito na ang bawat plano ng Diyos ay may layunin at kabutihan, kahit hindi natin ito agad nakikita o naiintindihan. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay ng lakas at katiyakan sa puso sa kabila ng hindi tiyak na kalagayan. Kapag pinipiling umasa sa plano ng Diyos, nagiging mas madali ang harapin ang bawat hamon at mas nauunawaan ang tunay na layunin sa buhay. Ang pagtitiwala ay nagiging daan upang mas maipakita ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa sarili at sa iba. Marami sa atin ang nahihirapan kapag ang plano ng buhay ay hindi ayon sa inaasahan, ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi sumusuko sa kawalan ng kontrol. Ang pagtanggap at pagtitiwala sa plano ng Diyos ay nagtuturo ng pasensya, pananaw, at kakayahang mamuhay ng may panloob na kapayapaan. Ang taong nagtitiwala ay mas handa sa mga pagsubok, mas matatag sa oras ng pagdududa, at mas bukas sa paggabay ng Diyos sa bawat desisyon. Ang ganitong pananampalataya ay nagbibigay inspirasyon sa iba na huwag mawala ng pag-asa kahit sa gitna ng hamon at hindi malinaw na landas. Sa pamamagitan ng pagtitiwala, ang puso ay natututo na makipagkaisa sa plano ng Diyos at matanggap ang biyaya sa tamang oras. Kapag iniisip natin ang buhay, kadalasan ay nais nating kontrolin ang lahat. Ngunit may kapangyarihan at karunungan ng Diyos na hindi natin maabot. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagpapalaya sa atin mula sa pagkabalisa at pag-aalala at nagiging daan upang mas mapansin natin ang Kanyang presensya at gabay. Ito ay hamon sa ating puso na bitawan ang ating sariling pangunawa at umasa sa mas mataas na plano. Kapag natutunan nating magtiwala ng buong puso, natutuklasan natin ang kapayapaan na hindi matatagpuan sa mundo kundi sa Diyos lamang. Sa bawat hakbang ng pagtitiwala, mas lumalalim ang ating pananampalataya at mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay ayon sa Kanyang kalooban. Ika-10, ang mga taong naglilingkod ng tapat at walang inaasahang kapalit. Sa mundong puno ng kondisyon at palitan, may ilang tao na nagsisilbi sa iba ng buong puso. Hindi dahil may inaasahang gantimpala, kundi dahil nakikita nila ang tunay na halaga ng kabutihan at serbisyo sa mata ng Diyos. Ang kanilang aksyon ay bunga ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, at hindi lamang nakabase sa pansariling interes o pansamantalang pakinabang na maaring mawala. Kapag naglilingkod ng tapat, bawat maliit o malaking gawa ay nagiging patutuo ng pananampalataya at karakter na hinubog ng salita ng Diyos at nagiging daan upang maranasan ng iba ang Kanyang presensya. Hindi madali ang ganitong uri ng paglilingkod, lalo na kung walang nakakakita, walang papuri, o walang agarang epekto, ngunit patuloy silang masigasig
at nananatiling matatag sa prinsipyo ng kabutihan. Ang ganitong pusong naglilingkod ay nagiging ilaw sa komunidad, nagbibigay inspirasyon sa iba at nagpapakita ng tunay na kagalakan na nagmumula sa Diyos at hindi sa pansariling interes. Sinasabi sa Colossians 3 verse 23, "And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men." Ipinapaalala ng talatang ito na ang bawat gawa natin, gaano man kaliit o kalaki, ay dapat isinasagawa na parang ginagawa natin ito para sa Diyos mismo at hindi para sa pansariling puri. Kapag ang puso ay nakasentro sa Diyos, ang paglilingkod ay nagiging mas makabuluhan at nagdadala ng positibong epekto sa buhay ng iba. Hindi ito tungkol sa papuri o pagkilala ng tao, kundi sa integridad, dedikasyon at tunay na pag-ibig sa Diyos at kapwa. Sa ganitong paraan, natututo tayong magsilbi ng may puso at may layunin na higit pa sa pansariling pakinabang. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang pagtulong sa pamilya, barangay o komunidad, ngunit ang ganitong pusong naglilingkod nang walang inaasahang kapalit ay natatangi at bihira. Ito ay nangangailangan ng disiplina, pananampalataya at malalim na ugnayan sa Diyos upang magpatuloy. Kahit hindi nakikita ang agarang resulta, ang pagtutok sa layunin ng paglilingkod kaysa sa pansariling kapakinabangan ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan, kapayapaan sa kalooban at mas matibay na pananampalataya. Kapag nagsilbi tayo ng buong puso, mas napapalapit tayo sa Diyos at natututo tayong magpakumbaba, magpatawad at magmahal sa kapwa sa totoong paraan. Ang ganitong pusong naglilingkod ay nagiging buhay na patunay na ang kabutihan, awa at tapat na paglilingkod ay may mas malalim na epekto kaysa ating nakikita sa mundo. Ang paglilingkod na walang hinihinging kapalit ay nagtuturo ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pananampalataya sa Diyos at kapwa. Kapag ang puso ay nakatuon sa Kanya sa bawat gawa, nagkakaroon tayo ng tamang motibasyon, malinaw na direksyon sa buhay at panloob na kagalakan. Ito rin ay nagpapalawak ng ating pangunawa sa kung paano nakikita ng Diyos ang ating mga aksyon, pusong bukas at dedikasyon sa Kanya. Ang bawat gawa ng kabutihan at serbisyo ay maaring magsilbing binhi na magbubunga ng inspirasyon, pagbabago at liwanag sa buhay ng iba. Sa ganitong paraan, natututo tayong magbigay ng tunay na pagmamahal at maglingkod ng may kagalakan, tapang at pananampalataya na hindi nakabase sa papuri kundi sa Diyos na nagmamasid sa ating puso. Alam mo ba na sa bawat desisyon at kilos natin, may epekto ito sa ating buhay espiritual at sa ating relasyon sa Diyos? Ang bawat isa sa atin ay tinatawag na mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig at kabutihan, sapagkat ito ang daan upang maranasan ang tunay na kaligtasan at kapayapaan sa ating puso. Hindi sapat ang makita o marinig ang salita ng Diyos, kinakailangan din natin itong isabuhay at ipakita sa bawat hakbang, bawat aksyon at bawat pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kung nais natin na maging ilaw sa mundong puno ng pangungulila, galit at kalituhan, kailangan nating sundin ang halimbawa ng mga taong ipinakita sa atin ng Biblia, ang mga taong tapat, mapagpatawad, mapagpakumbaba at naglilingkod ng may buong puso. Ang mga kwento at halimbawa na ating tinalakay sa video na ito ay hindi lamang kaalaman o impormasyon, kundi gabay upang baguhin ang ating puso at buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kapag nag-subscribe tayo, hindi lamang tayo nanonood, kundi nakikibahagi rin tayo sa pagkalat ng pagmamahal at kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ang bawat like at share ay nagiging daan upang mas maraming tao ang ma-inspire, matututo at mapalapit sa Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na maging instrumento ng pagbabago at pag-asa sa mundong ito, sapagkat bawat hakbang natin ay may kahalagahan sa mata ng Panginoon. Tandaan natin na ang tunay na tagumpay at kaligayahan ay hindi lamang nasa material na bagay, kundi sa pusong naglilingkod, nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos at kapwa. Sa pagtatapos, hamunin natin ang ating sarili na isabuhay ang lahat ng ating natutunan ngayon.
upang maging mas mabuting anak ng Diyos, mas mapagmahal na kapwa, at mas matatag sa pananampalataya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang ipakita ang kabutihan, pagmamahal at awa sa kapwa, na siyang tunay na sukatan ng ating relasyon sa Diyos. Huwag tayong matakot magsimula muli, magpatawad, maglingkod, at magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay, sapagkat Siya ang gabay, lakas at ilaw sa ating buhay. Manatiling matapang, tapat at mapagpakumbaba, sapagkat sa ganitong paraan, mas makikita natin ang Kanyang presensya sa bawat sandali ng ating buhay. At sa bawat hakbang na ginawa natin sa liwanag ng Kanyang salita, unti-unti nating mababago ang mundo sa pamamagitan ng kabutihan, pananampalataya at tunay na pagmamahal sa Diyos at kapwa.